Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating aralin. Nagawa ko iyon mapagana. Nagawa ko iyon mapagana. Kapag in English po natin yan, yung nagawa ko ay made. Tapos yung iyon, it. Tapos yung mapagana, work. Pagsama-samahin lang po natin yung mga English na salita. I made it work. I made it work. Para sa nagawa ko, iyon mapagana. Sumunod, nagawa mo. Okay? Nagawa mo, ako mapangiti. Kapag in English po natin yan, you made me smile. Okay? Ngayon, subukan natin itong natin. Ito pong natin, saka namin, pag in English ay we. Okay? Kayo na lang pong bahala sa Tagalog kung alin ang gagamitin nyo, natin o namin. Nagawa natin siya kumain. Nagawa natin siya kumain. Tapos yung siya, kunyari po ay babae, so her ang gagamitin natin. We made her eat. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong nila bilang they. Nagawa nila tayo mapasayaw. Nagawa nila tayo mapasayaw. Kapag in English po natin yan, they made us dance. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong niya. Tapos, subukan natin ay lalaki naman. He, pag lalaki. Pag she, babae. Nagawa niya si Tom mapatulog. Nagawa niya si Tom mapatulog. Kapag in English po natin yan, he made Tom sleep. Okay? Ngayon, subukan naman po natin yung particular na pangalan, katulad po nitong Ben. Nagawa ni Ben si Tom mapaghintay. Nagawa ni Ben si Tom mapaghintay. Kapag in English po natin yan, Ben made Tom wait. Okay po? Okay, bali ang itinuturo ko talaga sa inyo dito ay itong paggamit nitong nagawa. Okay? Na kapag in English ay made. Okay? Na ang gamit po nitong nagawa sa English ay itong tinatawag na catenative verb. Okay? Pag sinabing catenative verb, kung mapapansin nyo, sa salitang verb, catenative verb, merong salitang verb, di ba? So, ang ibig lang sabihin, itong nagawa, verb po yan. Okay? Pag sinabing catenative, maaari yan sundan ng isa pang verb. At yung verb na maaari nating isunod ay inilagay ko po dito sa hulihan. Itong work, smile, go, hanggang dito sa swim. Okay? So, ang ibig lang sabihin, pag gumamit ka ng catenative verb, meron kang karapatan na gumamit ng isa pang verb na tutulong sa iyong sentence na makapagbigay ng ideyang gusto mo o particular na ideya na gusto mong iparating sa iyong kausap. Okay? At yung ideya pong gusto nyong iparating sa kanya ay sinasabi mo na itong ating pinag-uusapan o subjects na I, you, we, they, he, she, at saka itong si Ben, ay yan ay nagbigay sanhi para maisagawa itong aksyon na work, smile, go, happen, swim. Para dito sa tinatawag namang objects na it hanggang dito kay Tom. Okay? Ang ibig ko lang pong sabihin, ang pinag-uusapan natin ay gumawa. Parang gumawa po siya ng paraan para yung ating mga objects dito ay magawan ng aksyon na mula po dito sa mga nakalista natin dito na mga verbs. Katulad po nito, ako yung may sanhi.
kaya yung itinuturo kong bagay ay mapagana. Okay? O kaya ito, sa nagawa mo, ikaw ang may sanhi, kaya ako ay napangiti. So, pag ganun po yung klase ng ideya ang gusto nyong ibigay, ito na po yung lesson na kailangan nyo na matutunan. Okay? So, dagdag kaalaman na naman po ito sa inyo, yung tinatawag na catenative verb. Ibig sabihin, verb na maaaring samahan ng isa pang verb. Okay? So, dalawang verb natin. Itong made at saka itong work. Kung itatanong nyo kung alin dyan yung main verb, edi itong made. Yan, itong salitang nagawa. Yan yung main verb natin. Okay? So, tatandaan nyo po itong mga aralin natin na ito kasi hindi po to basta-basta na naituturo. Okay? Kaya, kailangan yung tandaan kasi kung mapapansin nyo, gamit na gamit. Di ba po ba? Okay? So, sana makikipag-aralan po ng maigi. Okay? Para humusay po agad kayo sa paggawa ng English sentence. At tatandaan nyo yung mga verbs po na ipapareha nyo dito sa ating catenative verb, dapat naka-base form. Lagi ko itinuturo sa inyo yung salitang base form. Naka-original na spelling na makikita nyo nga sa dictionary. Siya yung pinakamalaking salita para sa salitang iyon. Pag hinanap nyo yung work, makikita nyo yung work, yan yung pinakamalaking salita, itong W-O-R-K, yung ganyang spelling, ang pinakamalaki na spelling. Yung may S sa dulo o yung may ED sa dulo, maliit-liit po yun. Na salita sa dictionary, pag nakita nyo, yung pinakamalaki, yun na yung ibig sabihin na yun yung original o naka-base form yung spelling niya. Okay? So, kung mapapansin nyo, simple-simple lang po itong paggawa natin ng English sentence. Pero, ang ginagamit na po natin ay pang-advance na. So, kung kayo'y baguhan, naunawaan nyo po itong ating aralin ngayon, edi ibig lang sabihin talagang napakalaki ng pag-asa nyo matuto mag-English. Okay? Kaya naman, makikipractice at saka sana lagi nyong pag-aaralan yung mga iba pang videos natin. Kasi baka sa susunod, merong akong gawin na lahat sila ay magkakasama. Ganon. Pwedeng ganon na mangyari. O kaya, para pamilyar na agad kayo sa mga bago kong ituturo at saka sa iba pang mga videos na meron na tayo. Di ba po ba? So maraming salamat po sa mga subscribers natin. Kaya ako'y nagtsatsaga po na gawa po ninyo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga naglalike at nag-share. Doon sa mga nag-share, maraming salamat po talaga para mapansin naman po tayo ng iba. Okay po? Kasi parang ang unti-unti po natin, kahit ang dami-dami na po nating videos na nagawa, parang mahina po yung ating videos. Kaya maraming salamat po sa mga nag-share at saka sa mga subscribers at naglalike. Maraming salamat po.